Parang nagpuputs pa lang tayo ng crankshaft. Magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here. At sa video ito ay lilinisin po natin yung crankshell ng ating mga motor. So dahil nakabaklas na rin yung gulong natin, natanggal yung pipe, lilinisan na natin to. At kahapon nga pala, by the way, ayan, pinalish po natin itong part na to. At naging chrome po yung datingan niya. At ito, hindi na natin siya i-chrome, pero lilinisan na lang natin siya para syempre pagbalik ng gulong natin, malinis po ulit siya. So ito ang kailangan natin gawin dito para hindi po siya maging masyadong dumihin, is wag po nating hayaang kumakapal po yung mga stain po niyan. Ayan o, yung mga stain na yung alloy. Or parang nagbibitak-bitak siya. Kasi katagalan, pag hinayaan po natin yan, mas lalalim yan at mas prone na pumasok doon yung mga tubig, mamuo yung mga dumi. So kung kaya naman dito, may mga gamit po tayo pantanggal ng mga stain na yan. Ayan. Mga stain na yan parang may konting lubak siya, na-form siya ng parang kalawang, pero hindi naman siya totally kalawang kasi alloy to, alloy metal, pero yun, may mga stain siya na nakakapangit. So ngayon nakatanggal na rin naman po yung tire hugger natin, OEM. Ayan, naka-carbon, ang ganda oh. Pati itong sensor cover natin dito, linisan na po natin itong crankshell natin para all goods tayo bago natin balik yung mga gulong po natin. So yan, start na natin yung paglilinis. Yan, sa mga gagamitin po natin, primary na panglinis po natin sa mga ganito is degreaser. So yan po yung agent natin. By the way, iba lang po ilalagyan, pero degreaser po ito, RAC degreaser, nasa ibang lalagyan lang na pang spray. So yun yung ginagamit ko sa mags ng kotse ko, natatanggal niya yung mga stain sa mga alloy parts. Mabisang mabisa to, ayan oh. Naka-refill lang siya dito sa sa ibang lalagyan. Tapos wire brush guys, ayan. Hindi ako nakahanap ng mga maliliit na wire brush. Maganda kasi yun, yung maliliit, yung iba-iba yung kapal para masiksik natin yung mga dulo-dulo. Ito kasing malalaki, di natin masingit sa mga sulok-sulok. Tapos yung gamit natin brush, ito, yung regular na brush lang, yung pang pintura yon. Mas convenient kasi sa akin to compared dun sa panglinis talaga ng motor, yung parang brush na malalaki, parang hindi masyadong naabot yung sulok, tsaka medyo matigas, tsaka nagbubuhol-buhol siya katagalan. Tapos liha guys, so hindi na natin siya may metal polish, no, pero tingnan natin. Ayaw ko naman pakintabin, pero gusto ko lang naman is medyo kuminis yung dating niya. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin. So sa mga liha natin, may iba't ibang grit tayo, pakita ko na lang kung ano yung tatalab dyan. So yun, goods na tayo. First step natin, syempre lilinisin muna natin yan. Tatanggalin po natin yung mga dumi-dumi, alikabok. Gamit tayo ng tubig at sabon. Sa sabon, dishwashing liquid lang po yung gamit natin. Huwag tayong gagamit ng mga bareta or mga detergent soap. Mas okay po, dishwashing lang. So yun, linis na tayo, tubig at dishwashing. Di abot yung hose dito. So yan, kamayin lang muna natin. Tapos brush natin na yan guys, tubig at sabon at saka brush. Ayun o, kung makikita nyo yung mga stain guys, ayan na iwan. Medyo malalim ng konti yan. So lihain natin ng konti para mas smoothen siya. So mas smoothen, mas hindi po kumakapit yung alikabok, di siya nag-stay. Ngayon nga is parang na siya, hindi na siya ganong marumi compared sa una nating baklas ng gulong. Sobrang daming nakakapit. So dahil medyo magaspang pa nun, ngayon medyo kumonti na. The more na mas makinis yan, malinis, the more na dudulas lang yung alikabok. Ayan o, yan yung mga tatanggalin natin guys. So yan, linis muna tayo guys. Sulok-sulok. Saktong-sakto natanggal yung OEM natin tsaka air filter. Ayan o, pati yung cover nitong sensor, malilinis natin ang buo. Kasi may namumuong mga tubig dyan, dumi, alikabok dyan, mga build up ng debris. Ayan o, katulad niyan. Naka-cover kasi to, minsan naiipon dyan guys. Ayan, lilinisin natin yan para hindi prone sa dumi. Kung makikita nyo, kapag katagalan na stack up yung tubig, marumi siya, nagkakalawang siya, stain no? Ano, parang stain. Isang pangit niyan tignan, di ba? So lalo na doon. After nalinis ng tubig at sabon, ayan na yung resulta. Kung makikita nyo, parang medyo may brownish pa yung ibang part, lalo na yung mga sulok-sulok pati yan. So gagamit po tayo ng wire brush. Mas okay sana yung maliit, wala akong nakita.
Pero yun, try natin to para matanggal po natin mga dumi-dumi, makita po natin imperfections, tapos lilihain natin ng bahagya pagkatapos yan para magpantay-pantay yung mga bitak-bitak na yan, mas smoothen kumbaga. Tulad nito, ito medyo smooth yung dito banda, naiipon kasi yung tubig dyan, ay nagkakaroon ng lubak guys. So yun, gamit tayo wire brush. Lalagay din ako ng link nung tinutukoy kong maliit na wire brush na set na siya. Mas maganda yun. So ngayon, nalinis na natin ng tubig at sabon. At kung makikita nyo, may mga part pa na medyo brownish. Mga medyo malalalim na yan. Ayun, kung makikita nyo, may mga bitak-bitak. So para matanggal yan, nalinis na natin yung mga sobra-sobrang dumi. Gagamit naman tayo ng degreaser para ma-deep clean po natin yung mga nakadikit yan. Tapos, mapakita po natin yung imperfections nito. Tapos mamayang konti, iwa-wire brush po natin. So yan, gagamit po tayo nito. So, after ng sabon, ito na yung gagamitin natin. Degreaser, RAC, mas okay. So yun, nabibili rin po siya online. Effective yun, ginagamit ko yun sa sasakyan ko. So yan, spray lang natin, mas okay. Nasa lalagyan siya ng spray. Nabibili kasi yun, nasa bote. Doon sa link na ilalagay ko, meron na siyang kasamang spray bottle tulad yan. Ayan o. O, diba? Ito talaga yung ginagamit sa mga crankshell guys. Katulad nitong part na to. Engine degreaser. Ayan, maraming mga brand yan. Pero yung RAC yung recommended po natin. Ayan, ngayon, brush muna yung gagamitin natin. Conventional brush. Ayan, para matanggal yung mga brown. Yung mga brown na yan is dumi pa yan eh. Mabula rin siya. Hindi siya oily guys. Tsaka hindi siya masakit sa kamay. You know, parang sabon lang siya na ano eh, mabula. O diba, naipangkaskas na natin tong conventional brush pero buo pa rin siya. Pero dun sa mga plastic is naglulukot-lukot. Tsaka mas nasisiksik niya yung mga sulok-sulok kasi mas malambot nga ito. So yun, habang mabula pa, gagamitin na po natin yung ating mga wire brush. Ito medyo manipis lang, hindi siya sobrang kapal. Ayan, kukuskusin natin siya para matanggal yung mga dumi. Ma-deep clean pa lalo. Yun o. O diba, linis dito. Spray-sprayan lang natin ng ano, degreaser. Ito, nakita ko na yung tinutukoy ko na plastic. Kaya no, nagbubuhol-buhol. Kaya ang hirap na yung kuskus. Yung maliit na wire brush natin, ayan, yung plastic na lang natira. Pero yung dalawang wire brush talaga, nawala na. Pero try ko. Tapos, meron din tayo toothbrush para sa mga sulok-sulok. Tulad yan, no? Parang nagpuputs pa lang tayo ng crankshell eh. Ayan, tignan nyo yung progress natin. Ayun o, lumilinis na siya guys. O, diba? Effective yung degreaser talaga eh. So yan, yung mga natitira, kuskusin pa natin yan. Kailangan matanggal lahat. Nakuskus na po natin gamit tong wire brush at toothbrush. Tsaka ito hindi natin to ginamit ah. So yan yung degreaser, napaka-effective niya guys. Yung kaninang illusion na parang may nakalubog or parang lubak-lubak itong crankcase, nawala oh. Kumbaga ano lang yon, parang mga tumubong mga stains kung kaya naman naipunan ng mga likabok. Pero ngayon kung makikita nyo, kinis na, hindi pa natin nababanlawan. Yung dito, ayun o, napaputi na natin. Kung sisipagan pa natin yan, gagamitan natin ng maliit na wire brush. Matatanggal pa yung mga stain na yan. Stain lang siya guys. Hindi siya yung nakalubog or whatsoever. Parang kailangan lang natin kuskusin ng magaspang. Tulad ng wire brush or toothbrush yan o. O diba? So banlawan natin, tapos pakita ko sa inyo. Then kung medyo marumi pa siya tignan, uulitan pa po natin ng pagkuskus. Ulitan pa po natin kuskusan para malinis na malinis. Bago ko siya buhusan ng tubig, brasan ko muna, ayan o, para matagtag yung mga alikabok. Ang bula niya eh, parang sabon siya, di ba? Pati yung dito guys, so kanina parang lubak-lubak yan. Ngayon,
nawala yung mga stains. Ayan, wala nang papatungan yung alikabok. Ayan, di ba? Mas makinis, mas hindi prone sa dumi. Kaya naman kahit hindi kita yan, mas okay na linisin natin, guys. Yun oh. Oh, di ba? Konti na lang. Ayan. Linis na yun dito. Linis na yun dito. Pakonti-konti na lang. Ayan, konting kuskusan na lang yan, yung mga sulok-sulok. Tapos, sa kabila, ayan oh. Ayan, medyo natanggal natin, di ba? Yung mga mahirap hugutin tulad niya sa ilalim. Ayan, sulok-sulok. Pwede pa natin ulitan yan. Yun oh, di ba? Kanina, ang dumi yan, pati yun dito. Pero ngayon, yung mga kantuan na lang talaga. Yung mga tight spaces. So yun, ulitan lang natin ang kuskus, tapos banlaw ulit. Tapos, bigyan ko kayo ng montage. So yun, nalinis na po natin. Sobrang layo niya na po sa itsura niya kanina. Nawala po yung mga parang baku-baku dito. Na-smoothen po natin. At also guys, by the way, take note lang, di na po tayo gumamit ng liha. Kasi mga stain lang na may natanggal natin. Mukha lang siyang nakaumbok or nakalubog kapag medyo makapal na yung stain. So yung kailangan na lang natin gawin doon is bakbakin para hindi siya maging patungan ng alikabok or maging rason para magkumapit yung mga alikabok dito sa crankshell natin. Ayan, kung makikita nyo naman, napakalinis, kumintab na, at hindi na po natin yan ipapolish by the way dahil napakahirap i-maintain yan kung sakali. Ang pinakamagandang gawin lang talaga dito, kada kakaroon tayo ng chance na baklasin yung ating mga gulong, linisin po natin ito lagi para hindi po kumakapal at pamahayan po ng alikabok at pwedeng taniman ng kamote yung motor po natin. So linis-linis lang palagi. So yung sa part na to hindi na naabot ng wire brush po natin eh. Ayan o, kung makikita yung mga sulok-sulok. Wala kasi tayo nung maliit na wire brush eh, pero gayon pa man matatakpan yan ng cover natin na to. Ayan, speed sensor, di pa masyadong tuyo guys eh. Ayan, para pag nilagay natin yan, okay, goods na. Ayan, di pa siya nag-fit kasi ilulusot ko pa dito, pero yun, masasaklob yan, dadaan siya dito sa kabila. Tapos dun sa ating mga tar hugger, so hindi ko pa masyado napupulido yung part na to, yun, na ipunan, pero gagrinder ko na lang yan. Yun dito, napakakintab na oh. Ayan, ilalagay ko na lang siya dyan guys. Hindi nakikita yung part na to, minsan kasi napapamahayan ng tubig yan, dyan naiipon yung tubig. Papatong naman po itong natin eh, tar hugger dyan, kumbaga nakasaklob naman siya dyan. Ngayon pa man, mas okay na malinis siya, katulad yan guys, para malinis po loob at labas yung ating mga motor. Ayan, kung makikita nyo naman, napakalinis na. Tapos yung dito guys, napakakintab. Ayun o, na-chrome na natin, nabasa lang ng konti pero punas na lang yan. Ayan o, nagre-reflect pa nga yung mga tornilyo. Ayan o, linis, kintab, diba? Ayan, pag sinalpak na natin itong mga to, sobrang linis na loob at labas ng ating mga motor. So maganda siya tignan, malinis siya tignan. So yun, lalagay po sa description lahat po ng link ng mga item na ginamit natin, including na po itong RAC degreaser na may spray bottle. Itong conventional brush na bibili ito sa hardware, pero lagay ko na rin yung link. Pati itong wire brush, pati yung mga maliliit na set para makuha nyo yung mga 6666, malinis nyo na maayos. So depende pa sa sipag nyo, pwede pang mas maging malinis yan. Mas tsatsagain po natin yung mga kantuhan po na yan. Ayan, oh. Pero so far so good, malinis po yung output natin, all goods na po yan. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Linis, kinis ng ating mga crankshell. Ayan o, kintab na. Pwede na ilagay yung gulong at saka yung hugger, diba? Bye bye.